parang awa nyo na. Pakihanap yung mag-ina ko, parang awa nyo na, sir. Dyan! Alam mo, mabuti pa, sa waiting area ka. Nakakaabala ka sa amin. Marami pa kami hinahanap ng mga taong nawawala. Marami rin kagaya mo. Sir, tutulong ako sa paghahanap. Hindi pwede tumahimik ako dito. Kailangan makita ko yung pamilya ko, sir. Kailangan makita ko sila. Sir. Doon ka! Bilisan niyo! July 2, 1993. Sa ikawalong araw ng pagdiriwang ng kapistahan ng Krus ng Wawa sa Bukawi, Bulacan, isang malagim na trahedya ang naganap ng masunog at lumubog ang pagodang kinasasakyan ng mga taong nagdiriwang. Marami ang namatayan at marami din ang namatay sa pangyayaring ito. Isang mapait na karanasang magbubunsod sa isang asawa at ama na mamuhay sa lansangan bilang isang taong grasa. May pag-asa pa bang naghihintay sa isang amang naghihinagpis matapos ang isang napakasaklap na trahedya? Mga kapuso, sama-sama po nating tunghayan ang kalunos-lunos na kwento ng buhay ni Edgardo Cañalesa. Huwag ka nang umiyak. Nangako naman ako sa'yo, di ba? Nakukunin kita kaagad. Basta maging maayos na ang lagay ko sa Maynila. Huwag ka nang umiyak, di ba? Bakit naman kasi kailangan mo pa umalis? Dadalawa na nga lang tayo. Iyon mo pa ako. Esther, nangako ako kay nanay at tatay bago sila mamatay. Nabibigyan kita ng magandang buhay. Paano kita mabibigyan ng magandang buhay kung hindi ako makikipagsapalaran sa Maynila? Pangako, kukunin kita kagad. Ha? Huwag ka nang umiyak. Saan ka man makarating, papangalagaan ka niyan. Ingatan mo yan, kuya. Bigay pa yan sa akin ng nanay bago siya mamatay. Pangako, pag-iingatan ko ito. Huwag ka nang umiyak. Ha? Mag-iingat ka lagi, ha? Mag-aaral ka mabuti, ha? Magkaayakan pa tayong dalawa dito. Taliwas sa inaasahan ni Edgardo, mas malaking pagsubok ang sasalubong sa kanya sa Maynila. Dalian niyo dyan! Salamat, Pinsan. Pasensya ka na at hindi kami nakasilip man lang sa buro ng tatay mo. Sige, bahala. Alam mo na, Sige, bumalik medyo ka. kapos din eh. Pahirap ng pahirap ang buhay dito sa Maynila. Ayos lang yung Pinsan. Naintindihan kita. Siya nga pala. Pasensya na. Wala kasi akong alam na ibang mapupuntahan maliban sa'yo. Walang problema doon. Ano ba, Insan? Pagpasensyahan mo nga lang itong lugar namin, medyo may kaliitan. Hindi, okay lang yun. O yan ang balak mo, Edgardo. Alam mo, hindi basta-basta ang buhay dito sa Maynila. Lahat pinaghihirapan. Lahat may bayad. Paano ka rito kung mabubuhay kung sabi mo nga, $200 lang piso ang dala mo? Yolanda, ano ba? Kakaya. Nung nakakahiya doon, nagpapakatotoo lang ako. Aminin na natin, hirap din tayo sa buhay. Kaya kung ako lang, hindi ko patitirahin yan dito kung walang trabaho. Sa atin nga lang eh, kulang na yung kinikita mo. Magdadagdag ka pa ng palalamunin. Halika rito, nakaupo pa kayong dalawa dyan. Dalihan mo dyan, maghugas ng pinggan. Pasensya ka na doon ha. Ganun lang talaga yun. Parang rapido bunganga. Huwag kang mag-alala, Pinsan. Pipilitin ko makahanap kagad ng trabaho. Ba, Yolanda, ano yan? Agad na naghanap ng mapapasukan si Edgardo. Kahit anong trabaho, handa niyang pasukan. Subalit, sadyang mailap ang oportunidad sa kanya.
naman lahat, di ba? Aalis na lang yung tao ko. Ano ba pinagsasasabi mo? habulin mo yung O di hahabulin ko! Wala kang konsensya. Pinsan. Pasensya na ha. Walang masusunod eh. Ayos lang. Naintindihan kita, pinsan. Ayoko na rin naman na dumagdag pa rin sa problema mo. Tuloy na ako. Napilitan si Edgardong umalis na sa poder ng kanyang pinsan. Dahil sa walang matutuluyan, napadpad siya sa lansangan. Sir, kain po. Papagabi pa lang kanina, pansin ko, ikot ka ng ikot dito. Bakit? Plano mo bang matulog dyan? O sana. Pwede ba? Eh, wala namang may-ari ng lugar na to eh. Saka kahit anong oras, pwede kang matulog dito. Basta mag-iingat ka lang dahil hindi mo alam kung sino makakatabi mo.